Isipin mo ito, mainit ang araw. Pawis na pawis ka habang nagmamadali kang humakbang. Kasama mo si Jesus, ang tanging pag-asa mo. Ikaw si Jairus, isang kilalang pinuno ng sinagoga. Kanina lang, lumuhod ka sa harap ni Jesus at nagmakaawa. Panginoon, ang anak kong babae, agaw buhay na. Pumunta ka po at ipatong mo ang kamay mo sa kanya para siya'y gumaling at mabuhay. At pumayag si Jesus. Yes, may pag-asa. May himala na paparating. Pero habang naglalakad kayo papunta sa bahay mo, may nangyaring hindi inaasahan. Biglang may isang babae na sumiksik sa gitna ng napakaraming tao. 12 taon na siyang dinudugo. Wala nang natirang pera sa kanya dahil sa pagpapagamot. Wala nang natira, kundi ang kaunting lakas para sumubok pa. Hinawakan niya ang laylayan ng damit ni Jesus at siya'y agad-agad na gumaling. Biglang tumigil si Jesus sa paglalakad. Sandali, sabi ng guro, may humipo sa akin. Napatigil ang lahat. At habang pinapakinggan mo si Jesus na nakikipag-usap sa babae, marahil naiisip mo, Panginoon, matagal pa ba? Paano na ang anak ko? Bawat segundo mahalaga. Nag-aagaw buhay na siya. Tapos, biglang dumating ang mensahero mula sa bahay mo. Jairus, nawala na. Patay na ang anak mo. Huwag mo nang abalahin ang guro. Guguho siguro ang mundo mo. Para kang binuhusan ng malamig na tubig. Ang lahat ng inaasahan mo, parang nawala sa isang iglap. Pero tumingin si Jesus sa'yo diretso sa mata mo at sinabi, huwag kang matakot, maniwala ka lamang. At dun mo na-realize, kahit sa tingin ng iba huli na, sa kamay ng Diyos, hindi pa tapos ang kwento mo. Number 1. God's timing is not forgetfulness. Marahil nasa kaparehang sitwasyon ka rin ni Jairus. Nangangailangan ka ng himala, sagot sa panalangin. Ipinagdarasal mo na ito ng matagal. Healing para sa mahal mo sa buhay. Financial breakthrough. Restoration ng pamilya. Promotion sa trabaho. Pero biglang nakita mo na may iba nang nauna. Nakita mo na yung iba. Natanggap na nila ang sagot sa panalangin na matagal mo nang hinihintay. Parang ang sakit. 'Di ba? Minsan ganito ang pakiramdam natin kapag nakikita nating ang kapitbahay natin ay may bagong trabaho. Ang kaibigan natin ay ikinasal na. O ang churchmate natin ay gumaling agad. Samantalang tayo, parang walang nangyayari. At minsan, mas masakit dahil kasabay ng paghihintay ay yung takot na baka mahuli na ang lahat. Minsan napapaisip ka, Lord, nakalimutan niyo na ba ako? Pero gaya ni Jairus, makikita natin na kahit huminto si Jesus para sa iba, hindi ibig sabihin nakalimutan ka niya. Minsan ginagamit ng Diyos ang delay para palalimin ang tiwala mo sa Kanya. Minsan, ang breakthrough ng iba ay hindi para iparamdam sa'yo na huli ka, kundi para ipakita na kung kaya niya sa iba, kaya niya rin sa'yo. Kaya kahit may balita na patay na ang sitwasyon mo, patay na ang negosyo, sarado na ang pinto, wala nang pag-asa sa mata ng tao, tandaan mo ang sinabi ni Jesus. Huwag kang matakot, maniwala ka lamang. Hindi mo kailangang sumuko dahil ang oras ng Diyos ay laging sakto. Maaring sa paningin mo late siya, pero sa plano niya, perfect timing yon para mas makita ang kanyang kapangyarihan. Baka ngayon, ang sagot na hinihintay mo ay nasa papunta pa lang. Kaya huwag kang bibitaw, dahil ang Diyos, kahit may delay, hindi kailanman nagkakamali. Isipin mo ang isang bus na papunta sa destinasyon mo. Kahit huminto ito para magsakay ng ibang pasahero, hindi ibig sabihin, hindi ka nadadalhin sa pupuntahan mo. Baka nga mas kailangan mong dumaan sa mas mahabang ruta para makaiwas sa aksidente sa mas maikling daan. Ganito rin ang plano ng Diyos. Lagi itong para sa ikabubuti mo, kahit hindi mo pa maintindihan ngayon. Kaya kung pakiramdam mo ay na-late si Lord sa buhay mo, tandaan, hindi siya nalilito sa schedule. Hindi siya na-late kahit kailan. Nasa proseso ka lang ng kanyang perpektong plano. Number 2, when walking with Jesus makes things worse first. Isang malaking pagsubok sa pananampalataya ni Jairus ang sumunod na nangyari. Habang naglalakad silang kasama si Jesus, dumating ang balita. Patay na ang anak mo. Huwag mo nang abalahin ang guro. Imagine mo yon. Kasama mo na si Jesus, pero mas lumala pa ang sitwasyon. Marami sa ating ganito rin ang karanasan. Sumunod ka sa Panginoon, nagtiwala ka, nagbigay ka, naglingkod ka. Pero bakit parang mas dumami ang problema? Mas lumalim ang utang,
mas lumala ang sakit, mas naging magulo ang relasyon. At doon papasok ang mga boses na nagsasabi, wala na, sumuko ka na, hindi na ito aayos. Pero tulad ng isang archer na kailangang hilahin ng panapaatras bago ito lumipad pasulong, minsan kailangang payagan ng Diyos na parang umatras ka muna. Para pag pinakawalan ka, mas malayo at mas mataas ang mararating mo. Ang buto kapag inilibing ay parang patay, pero sa ilalim ng lupa, nagsisimula itong mamunga. Hindi ibig sabihin na kapag lumala ang sitwasyon, wala nang plano si Lord. Sa totoo lang, madalas iyon ang senyales na mas malaki ang ihahanda niyang milagro. Kung kay Jairus, mula sa paggaling lang dapat ng anak, ginawa niya itong muling pagkabuhay, mas malaking himala kaysa sa una niyang hiningi. Number 3. Faith focuses on the who, not just the what. Kung minsan, mas nakatuon tayo sa resulta kaysa sa Diyos na gumagawa ng resulta. Si Job, nawalan ng lahat pero sinabi niya, alam ko na ang aking manunubos ay buhay. Hindi niya sinabi, alam ko na babalik ang negosyo ko, o alam ko na gagaling ako. Nakatuon ang kanyang pananampalataya sa kung sino ang Diyos, hindi lang sa kung ano ang gagawin niya. Ganoon din ang 3 kabataang Hebreo sa Daniel 3. Harap-harapan nilang sinabi sa hari, kaya kaming iligtas ng aming Diyos, pero kahit hindi pa rin kami yuyuko. Ibig sabihin, kahit hindi nila makuha ang gusto nila, buo pa rin ang tiwala nila sa Diyos. Sa kwento ni Jairus, malinaw na nakatuon siya kay Jesus mismo. Kahit sabihin ng mga tao na tapos na ang laban, pinili niyang magpatuloy kasama ni Jesus. At iyon ang nagtulak sa milagro. Kapag nakatuon ka lang sa resulta, madaling sumuko kapag hindi ito dumating. Pero kapag nakatuon ka sa Diyos mismo, sa kanyang kabutihan, sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang katapatan, hindi ka matitinag kahit anong mangyari. Number 4. The refining fire produces gold. Alam mo ba na ang tunay na ginto ay lalong kumikinang kapag dumaan sa apoy? Ganito rin ang pananampalataya. Ang peke ay natutunaw at nawawala sa init ng pagsubok, pero ang totoo ay mas tumitibay at mas nagiging mahalaga. Kung minsan, pinapahintulutan ng Diyos ang delay, hindi para pahirapan ka, kundi para magbigay ng mas malaking himala. Sa kaso ni Jairus, kung agad na dumating si Jesus at pinagaling lang ang bata, malaking bagay na iyon. Pero nang pahintulutan niyang mamatay muna ang bata, mas malaki ang naging patotoo, hindi lang paggaling, kundi muling pagkabuhay. Psalm 23 reminds us, kahit dumaan ako sa libis ng kamatayan, wala akong katatakutan. Hindi doon natatapos ang kwento. Pagkatapos ng libis ay may mesa, may pagpapahid ng langis, may umaapaw na baso. Ang dulo ng pagsubok mo ay hindi kapahamakan, kundi kaluwalhatian ng Diyos. Kaya kapag dumadaan ka sa apoy ng pagsubok, huwag kang magtaka kung bakit mainit. Baka ginagawa ka lang ng Diyos na mas dalisay, mas matatag, at mas handa para sa mas malaking pagpapala. Si Jesus ay pwedeng hindi dumating ayon sa oras at paraan na gusto mo, pero lagi siyang dumarating sa paraang mas higit pa sa inaasahan mo. Tulad ng ginawa niya kay Jairus, kaya niyang gawing mas malaki ang himala kaysa sa una mong hinihiling. Kapatid, tandaan mo, hindi ka nakalimutan ng Diyos. Hindi pa tapos ang kwento mo. Jesus is still on His way. Tayo'y manalangin. Panginoon, salamat dahil kahit matagal minsan ang sagot, alam naming hindi ka nakakalimot. Tulungan mo kaming magtiwala sa oras mo, hindi sa amin. Lord, kung matatagalan pa, kung inihahanda mo pa ako bago mo ako pagpalain, nawa bigyan mo pa ako ng lakas maghintay, lakas na magtiwala, kasi kung ako lang, hindi ko kaya. Pero naniniwala ako na dahil sa lakas mo, kaya kong gawin lahat ng bagay. Turuan mo akong tumingin hindi lang sa milagro, kundi sa iyo mismo. At gaya ni Jairus, tulungan mo akong manatiling kasama ka hanggang makarating sa dulo ng kwento. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung na-bless ka sa kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para mas marami pang makakilala sa kabutihan ng Diyos. At kung naniniwala ka na kahit sa scenic route ng buhay mo ay may plano ang Diyos, i-comment mo sa baba ang hindi ako susuko. Si Jesus ang pag-asa ko bilang declaration of faith.